Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po natin tumayo para tapos magpasisa. Buksan po natin ang ating Biblia sa awit 72. Ang magpasalamat kay Yahweh ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag. Kung mukhang liwayway, pagsapit ng gabi, ang katapatan niya'y ihayag din naman. Ito'y ipahayag sa saliw ng alpa, tugtuging salterio. Sa magandang himig ng tugtuging liray, ipahayag ito. Ako'y nagagalak sa iyong ginawa, nakahanga-hanga. Sa lahat ng ito, ako'y umaawit, dahilan sa tuwa. O pagkadakila, kay dakila Yahweh ng iyong ginawa. Ang iyong isipan ay sadyang mahirap namin maunawa. Sa kapos na isip, ang bagay na ito ay di nalalaman. Hindi malilirip ni mauunawa ng sino mang mangmang. Ang mga masama, kahit na dumamit sila ay umunlad, kanilang hantungan ay tiyak na lubos, nakapahamakan. Sapagkat ikaw lang, Yahweh, ang dakilang walang katulad. Ito pong salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw lamang ang aming pinupuri, sinasamba, pinapasalamatan, Panginoon, sa umagang ito, God. Maraming salamat, Lord, sa iyong habag at awa, Panginoon. Pagkagising pa lang namin, Lord, tunay nga, Lord, na punong-puno kami, Lord, ng pagpapala nagmumula sa iyo, Lord. Maraming salamat at dalahin ko, Panginoon, na kami linisin mo, Panginoon, sa oras na ito at maging karapat-dapat kami, Panginoon, sa pagsamba sa iyo, Panginoon. Ihanda mo, Lord, yung aming puso, Panginoon, sa pakikinig ng iyong salita, Panginoon. At itago mo, Lord, ang iyong lingkod na gagamitin, Panginoon. At tunay nga, Lord, na ang kapangyarihan ng iyong salita, Panginoon, ang siyang maghari sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa buong sanlinggo, Panginoon, sa pag-iingat, sa proteksyon, lahat ng pagpapalang meron kami, Panginoon, tunay nga, Lord, na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, na napakabuti mo, Panginoon. At dalahan nga, Panginoon, na ikaw lang maitaas at mapapurihan sa lugar na ito, Lord. Maraming salamat po. At sa namin binabalik ng lahat ng papuri, pagsambat na salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
Walang hanggan ang iyong biyaya. Ang buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Pag-ibig ko
kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Tunay nga po, O Diyos, Ikaw ay tapat sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, nagpapuri kami, nagpapasalamat sa iyong kadakilaan. Ito po ang samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago kayo mo po, kayo po ay magbukas po sa akin sa banal na aklat na sa taga-Apeso hanggang talata ay 1. Ang versikulo po ay 4, mula 4. Epeso, taga-Epeso, 1, 4 hanggang 5. At sa ating ngay pakikipag-isang nito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamagitan ni Yesu Kristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangang-hangang. Siya ay dahil sa kanyang kahangang-hangang pagkalinga sa atin sa pamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamagitan ng kanyang kamatayan at sa ganon, tinatawad na ang ating mga kasalanan, ganyan din kadakila ang pag-ibig na ipinalaman niya sa atin. Ibinigay niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na sa kakatuparan sa pamagitan ni Kristo. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita. Sige po, makakapuna po tayong lahat. Ayan. Merry Christmas po. Malapit na po yung Pasko, no? Ilang tulog na lang po, no? Ano ba ngayon? 15, no? 10 days na lang. 10 days na. Bago tayo magsimula is sa 24, meron po tayong simbang gabi sa church. No? Alas 6 yata, alas 5. Alas 6, no? Tapos explosion, 31. Yun. Supportahan po natin. Alam po ninyo, yung binasa po natin ay may kinalaman dun sa redemption din, sa pagpapatuloy natin sa pag-aaral ng salita niya. Yung nakaraan po dito dahil pamilya yung ating tinalakay. Amen? Natatandaan pa ba ninyo yun? O gusto nyo magsimula ulit? Na pamilya yung ating na ang layunin ng Diyos kung bakit nilikha ng Panginoon ng tao is para masaksihan niya at dakilain siya ng tao at purihin siya sa kanyang kamangha-mangha ng ginawa. At hindi dahil lang doon, kundi nilikha din niya si Adan at si Eva para makapiling. Yun ang layunin ng Diyos, makapiling siya forever. Kaya lang, dahil po ay nagkasala si Adan at Eva, at tawag nito, pinalayas po sila sa paraiso, sa hardin ng kabanalan ng Diyos dahil alam po natin na ang Diyos ay banal at walang kapintasan. So, ayaw niya na may marumi doon sa kanyang lugar. So, kaya pinalayas, kahit pinalayas po sila, ay may plano pa rin ng Diyos. No? Hindi ba kayo nagtataka kung bakit sa ating mga buhay ay may pamilya? No? Hindi lamang ninanais ng Diyos na individual na tayo ay ligtas, kundi pati yung maging magulang natin, kapatid natin, sapagkat ninanais ng Diyos na makapiling niya yung kanyang pamilya. At ganoon, pinag-aaralan po natin na nagkaroon ng dysfunction, yung family, the first family. Di ba? Nalala po niyo yun, the first family, si Adan, si Eva, si Cain, at si Abel. Nalala niyo yung istorya? Yan, naghandog sila sa Diyos. Yan, may relasyon ng tao noon sa Panginoon. Malaya sila, ang kanyang pagsamba ay sa pamagitan ng paghahandog. No, si Cain ay naghandog dahil si Cain ay magsasaka, si Abel naman ay isang pastol. Nagkakaroon siya ng pag-aalaga ng mga hayop. At yung time ng paghahandog,
Yung dalawa ay ang kinalugdan ng handog ay si Abel. At si Cain naman hindi kinalugdan, no? At doon pumasok yung pagiging tuso ng kaaway. Sapagkat ang kaaway ay ayaw niya na ang kanyang pamilya ng Diyos ay makapiling. So, gagawa siya ng paraan para wasakin. At ganun nga po yung ginawa nila, binasak ni Satan sa pamagitan ng kanyang strategy na pumasok sa kanyang kaisipan kay Cain na patayin ang kanyang kapatid na si Abel. At ganun nangyari, pinatay nga po si Abel. Akala ni Cain ay hindi magsusumbong yung dugo ni Abel sa kalangitan. So, sa madaling sabi, yung pamilya na itinatag ng Diyos ay nagkaroon ng dysfunction. Nagkaroon ng lamat at naging wanderer si Cain. No, may mga katanungan doon, bakit anong ginawa ni Eva? Hindi ba niya inanap si Cain? Dahil pamilya niya yun, anak niya yun eh, di ba? Anak niya yun, bakit hindi ba tawag nito hinanap ni Eva? Mga ganun katanungan. Hindi ba nalungkot si Eva nang nawala yung kanyang si Abel? Mga ganun katanungan. Nawala sa Bible, pero iisipin mo, siguro dahil sa pamilya, first time nila nagkaroon ng pamilya, ay talagang naroon din yun dahil sila ay tao, nakakaramdam ng kalungkutan na bilang sa pamilya. So ang plano ng Diyos is ganun. Pero ang plano ng kaaway ay lipunin yung mga pamilya. Kaya alam po ninyo, yung atake ng kaaway ay pag hindi ka nakuha sa mga 3G, alam niyo 3G, gold, sa lalaki girls, tapos yung isa ay glory. No? Pag hindi ka nakuha sa ikaw tanyag ka na, no, yung mga ibang preachers, tanyag, tapos biglang nagde-decline kasi ayaw ng kaaway yun. At the same time na yung pamilya nila ay maligtas, ayaw ng kaaway yun. So gusto ng kaaway, ikaw lang maligtas, ayaw ng pamilya. Pero ang plano ng Diyos, katulad ng binasa natin sa Efeso, noong unang panahon pa, bago nilikha ng Diyos yung sanlibutan, ang panukala niya, ang layunin niya, na kaya niya itinatag yung pamilya ay para makapiling yung pamilya siya at ma-enjoy po natin. Kahapon nga po ay nandun po kami ni Pastor Jun sa kasal ng ating kapatiran. Talagang nagpakasal sila, ceremonial, kasi tapos na po yung legal eh. Kasi sabi niya sa akin, Pastor, pwede ka ba magkasal? Sabi ko, yes, pwede naman, kaya lang ayaw ko yung mabypass. Pero pangalawa kasi, I'm ordained minister, pero wala pa akong lisensya na sa pagkakasal. Pero pwede kami magkasal, mag-officiate ng kasal dun sa seremonya. Halimbawa, magpapakasal kayo, magpakasal muna kayo sa West, and then sa seremonya ng church, pwede kami. Pwede po ako kasi may lisensya po ako doon. As pastor, yung pwede po kami magkasal. So sabi ko, kausapin muna si Pastor doon yun. Sa madaling sabi, kinausap nila, and then nagkasal sila, nalininom po ako dun sa Sibil. Sa Sibil muna sila sa munisipyo ng Quezon City. Nandun kami, nino kami ng mga kapatiran doon. And then, kagabi yung tinakda nila na ceremonial now. Alam po niyo, pag kayo ay sa mga ganun, sabi ko, kinukuha kami nila Pastor Jun. Alam namin yung mga galaw ni Pastor Jun kasi sobrang tagal na. Sabi nga ni Pastor Jun, 1,000 niya na. Kaya lang, tinabad na, matanda na si Pastor Jun. Kasi ang hirap maglakad ng papeles, no? Nagkaroon ng corruption talaga yung government ngayon. Hindi katulad before, nang nagkakasal si Pastor Jun, kami sa amin na yung kanta, lahat. Alam namin yung paano yung sistema ng kasal, yung paano yung flow. Eh sila kumuha ng ibang organizer, pero hindi nila. Sabi ko, Brad, ganito gawin mo, ganito. Tapos pinapayuhan sila, makinig kayo kay Pastor kasi alam ni Pastor yung ginagawa, ganito. Nahuli. Dahil dito sa Pasig, traffic, hinihintay ng bride yung magulang niya kasi galing na kahintay, Valley Golf eh. Ako na, umalis nga dito, alas 3 eh.
nakarating ako doon, alas 5, nakamotor pa ako doon. Sabi ko, mahuli na ako, ang usapang 4:30. Nakarating na ako, magpa-5 na eh. Sabi ko, sobrang traffic po. Buti sila pastor ay maaga na nakarating po doon. Kasi ganun yung si pastor eh. Well, anyway, ganun ang ano namin, nag-officiate siya ng kasal at ipinaliwan. Hindi na naipaliwanag ko kasi medyo gabi na. Alam niyo si pastor dahil may diabetes, hindi na makakita. No? Hindi na siya makakita na magbasa kaya binaypas na nila lahat. Yung mga symbol ng sa kinakasal, may tawag nito, may 2 kandila, may 1 kandila, may aras, may bell, may cord, may paliwanag yun eh. Dahil doon pa lang sa Genesis ay pinaliwanag na ng Panginoon yung pag binasa po ninyo yung Bible. Di ba si Adan, nang si Adan ay nalungkot, ang ginawa ng Panginoon, alam niya, nalungkot si Adan eh. At alam niya na napakalungkot, ikaw ba naman may-ari ng buong mundo? Di ba? Anong gagawin mo pag ikaw mag-isa, di ba? May napalad na ba kayong yung palabas sa Hollywood? Mag-isa siya, tapos yung mga mall, nagpupunta siya doon, nagbibihis siya, kumakain siya ng marangya. Pero napakalungkot. Kaya ang ginawa ng Panginoon, pinatulog siya at nilalang niya si Eva. At doon nagsimula yung family na ninanais ng Panginoon. Katulad ng sinabi na, balikan lang po natin yung sa Ephesians 4. Sabi niya rito, verse 4, at sa ating pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. No, yung family na binubuo ng Diyos ay dahil sa love. Dahil sa pag-ibig. No, hindi dahil sa, ay nako, ganda niya, kamukha siya ni BTS, no? Mga ganun naman, ang pogi niya. Talaga. Wow, ito lang, gusto ko, ito yung pinapangarap ko. Diba mga ganun mga kabataan ngayon at mga nakalipas na ganun. Ito nilalais kong mapangasa ang pogi yan, tangos ng ilong. Diba? Sana naging ilong na lahat. Diba? Ganun eh. Kasi ang tangos ng ilong, kaysa ilong ko, diba? Parang ginapuan ng pinisat yung dumaan yung... Yan mga ganun, nilalais. Pero pag nagsama na sila, hindi kalooban ng Diyos na siya. Hindi siya kalooban ng Panginoon ng pamilya na itatatag ng Panginoon. Pag ninanais ng Panginoon na ang pamilya ay dapat ay sama-sama naglilingkod, sama-sama magsamba sa Diyos. Dahil yun ang layunin ng Panginoon dahil dito sa Ephesians na sinabi ni Pablo. Wala pa, hindi pa nilalalang yung sanlibutan, ninais niya na ang pamilya na kanyang nilikha ay sambahin siya, purihin siya. Kaya maraming dysfunction ang family dahil hindi ito ipinag-pray sa Diyos. At doon makikita natin na nalungkot si Adan, ang Diyos mismo ang nagdala kay Adan, si Eva. Kaya nga sabi pag nagpapaliwanag si Pastor Jun, nalaglag yung panga ni Adan. Wow! Diba? Kamukha ko. Yeah, sabi niya, this is my flesh and my bone. No? Eve ang pangalan niya. Dahil ito ay kalooban ng Panginoon. Sabi ko nga sa anak ko, pinagpipray ko, Lord, dalangin ko po, mapangasawa ng anak ko. Hudyo. Hudyo yung nais ko mapangasawa niya kasi kahit doon man lang is maligtas yung mga Hudyo. Pero Christian dapat. No? Ganon. Kaya nga, yung pamilya ay nalulungkot ang Diyos kapag ang pamilya ay nawawasak dahil sa kagagawan ng kaaway. Dahil ayaw niya Kaya nga mga man of God, kapag hindi sila nakuha sa glory, sa babae, sa pamilya titirahin. Hanggang makita mo na si Pastor na wasak yung pamilya. Totoo po yun. So to say, kaya sabi, Pastor, bakit mo sinasabi? Kasi yun ang realidad. Ang realidad, ang plano ng Diyos mula sa panukala pa noon ay maisama niya yung pamilya. May kilala nga ako pastor, ganun talagang pastor siya pero yung asawa naghiwalay talaga sila. Si Charles Stanley is isa sa mga
icon sa Channel 7 na pastor, Baptist. First Baptist po siya na pastor, pero separate siya sa asawa niya. Bakit? Kasi ang nais ni Church Stanley, maglingkod. Yung nais ng asawa niya, iba. Paglingkoran. Kaya pinagpipray yung asawa. Pastor, wala na tayong magagawa. Nakapag-asawa na ako. Ganyan yung wala tayong magagawa. Pero may layunin ng Diyos. Na dahil ikaw ay ibinigay niya, ikaw yung napangasawa niya, may layunin ng Diyos. Na ikaw sa pamagitan mo ay magiging ilaw ka niya. At para yung pamilya mo ay may aakay mo sa Diyos. Napakahirap po pag tayo ay tawag nito, yung pamilya natin ay hindi ligtas. Kaya nga pinangahawakan po natin na sa Bible, me and my household, we will serve the Lord. At ganun yung panukala noon sa Israel, na kahit yung mga bata, tinuturuan nila ng salita ng Diyos. Dahil yun ang layunin at panukala ng Diyos na maligtas ang pamilya at makapiling yung pamilya. At sad to say, siyempre, mga kabataan ngayon, kusok, nag-aasawa, repeat naman yun noon pa naman yun nanting kopong-kopong pa, ganun na rin yan Kahit yung mga kabataan ngayon, bakit maraming namamatay? Kasi sinabi na ng Bible, kung gusto mong umaba ng ang iyong buhay, ay dapat sundin mo yung magulang mo. Amen? Hindi po eksperto sa family, merong konting problema pa kasi walang perfect pa po Pero ninanais ng Panginoon doon na yung sentro ng family ay dapat nandun yung Diyos. Nandun yung Panginoon. Nandun yung center ng marriage ay si Kristo. Sapagkat yun ang dahilan kung bakit isinuro ang Panginoong Jesus dahil sa pamilya. Christmas is all about family. Diba? Natutuwa tayo, lalo na yung mga ninang-ninang, mga inanak. Pag kayo ay pumunta sa bahay, may note po doon na wala po ako. Yan, nagtatago. Nagtatago na. Dapat malayo pa lang, hinahanda mo na kasi nagminong ka Wala yung responsibilidad. Wala yung responsibilidad na ikaw ay pangalawang pamilya. Dapat inaakay mo sila patungo doon sa tunay na relasyon at magkaroon sila ng relasyon sa Diyos. Yung mga bata dapat ay turuan. Kasi kapag yan napunta sa impyerno, sabi ko sana pag ikaw napunta sa impyerno, walang turning back doon. Hindi guarantee, hindi assurance na kahit ako pastor, maliligtas sila dahil individual yung salvation ko. Pero ang plano ng Diyos, maligtas talaga dapat yung family natin. Kapag hindi mo pinag-pray yan sa Panginoon, talagang gagawa ang kaaway ng paraan para wasakin siya. Ikaw na yung ginagamit ng kaaway, ikaw na yung ginagamit ng hindi mo alam bakit kayo nagtatalo. Kasi yun ang nais ng kaaway Nawasakin kayo, kaya nga sinabi ng Bible, na parito ang dana para pumatay. Pumatay doon, yung patayin yung relasyon niyo ng bawat isa. Kami ay bunga ng dysfunction family, broken family kami. Yung tatay ko, yung tatay niya ay broken din. Magkaiba kasi may lahing Espanyol, magkaiba sila, may kapatid siya na iba yung nanay, pero magkakapatid sila sa isang tatay. So, ganun yung nangyari sa akin. Naghiwalay yung nanay at tatay ko dahil sa broken. Kasi ninanais ng Panginoon, itong tao na to, si Michael na to, ay dapat hindi maging Christian, dapat ito mapangura. Pero, itinakda na ng Panginoon na tayo ay tawagin ng Diyos. Inilalagay niya na sa panukala niya, sa layunin niya na ito magiging darating panahon na ang pamilya nito ay maglilingkod sa Diyos. Amen? Kaya nga sabi ko, pag umano yung Pasko ngayon, nalulungkot ako kasi naalala ko yung nanay ko, tatay ko, sabi ko, Lord, sana yung nabubuhay pa. Pero yung nabubuhay naman, binibigyan sila ng pagkakataon na bigyan siya, hindi po ako mayaman kasi tinawag po tayo ng Panginoon sa kalagayan, kabataan pa lang tayo, tinawag tayo sa gawain ng Diyos.
Eh kung di ako tinawag sa gawain ng Diyos, hindi ko mapapangasawa ang asawa ko, mayaman na po ako. Dahil ang pangarap ko, napakasimple lang. Mataas pa yung kaisipan ko na dapat yung pangalan namin nandiyan sa Makati. May pangalan na MM, diba? Michael Miralles, mga Miralles lang, mga ganun. Ganun kasimple lang yung ano ko. Pero tinawag po tayo doon sa paglilingkod. Tinawag tayo ng Panginoon doon sa tayo ay mangaral. Sabi ko nga, tayo talaga mangaral. Walang pera sa pangangaral. Kukutsain ka. Hindi, yan yung plano ng Diyos. Kaya nga, di ba yung pinapatotoo ko sa inyo, yung sa isang church ko, doon kami sa Darangan, Binangonan, nagba-Bible study kami. Eh kaya lang naman ng pastor yan dahil walang trabaho eh. Ginayon ako. Eh kaya lang naman ng pastor yan dahil walang pinag-aralan. Kinumpran ko siya, kapatid, alam mo ba kung ano yung tinapos ko? Marketing ako. Meron akong trabaho before, pero iniwanan ko namin. Dahil pag-ibig namin sa Diyos at sa paglilingkod, at nais namin yung plano ng Diyos ay matupad doon sa pamilya. Kaya ang plano ng Panginoon sa pamilya ay maligtas. Kung bakit ikaw ay napangasawa mo, yung asawa mo ngayon, kung bakit may anak ka, yan ang layunin ng Diyos. Amen? So, yun ang layunin ng Panginoon. Balikan po natin. So verse 5, sabi nga tayo ay kanyang itinalaga upang maging mga anak niya. Sa pamagitan ni Hesus Kristo, iyan ang kanyang layunin at kalooban. Na maging anak tayo ng Diyos. Hindi lamang tayo maging anak ng Diyos, pati yung magiging pamilya po natin ay magiging anak ng Diyos sa pamagitan ng buhay natin. Amen. Lalo na ngayon na nalalapit na yung pagdating ng Panginoon, nandiyan na yung mga signs, nandiyan na yung Euphrates na yung river ay natutuyo na for the purpose na magkakaroon ng Gog and Magog na giyera. Yung alyansa ng global ay nangyayari na po. Yung phenomena na dati ay tinatawanan ng super typhoon ay nagiging normal na po sa atin. Eh, sumisimbolo, pero the last thing na darating ang Panginoon, inayos niya muna yung pamilya sa pamagitan ng pandemya. Nalala niyo? Mag-anniversary naman tayo sa next year. February, di ba? The people complain around the world because they have no time for their family. At ginawa ng Panginoon, inayos ng Diyos sa pamagitan ng pandemya, yung pamilya. Dahil exclusive, dahil hindi tayo makagala. Kayo hindi kayo makagala. Kami nakakagala, nangangaral kami. Nagpapatuloy dahil simultaneous yung ating FB noon. 4 yung service po natin sa church. Sa pamagitan ng FB. Dahil ninanais ng Diyos, tinatawag ng Diyos yung pamilya na maayos, ma-reconcile. Sapagkat yan yung nais at tinitibok ng puso ng Panginoon na yung pamilya natin, yung anak mo, yung mga apo mo ay maligtas. Humantong sila dun sa kaligtasan na ninanais ng Diyos. Amen? Kaya yun yung layunin ng Diyos, na maging anak tayo. Pero kapag hindi mo tinanggap ang Panginoong Hesus sa iyong buhay, hindi mo kinilala ang Panginoong Hesus sa iyong buhay, santo sa hindi ka anak. Hindi tayo magiging anak ng Diyos. Tayo ay nilikha for the purpose and layunin ng Diyos na para yung circulation ng ekonomiya ay maganap pa rin at maganap pa rin yung layunin ng Diyos. Ang katotohanan, may ilan sa ating hindi maliligtas. Ang katotohanan, may ilan sa pamilya natin hindi maliligtas. Kaya nga tayo narito habang tayo nabubuhay, pinagpipray po natin na sila ay maligtas, sila ay makarinig ng salita ng Panginoon, humantong sila sa pagsisisi at tanggapin nila ang Panginoon. Dahil wala nang turning back doon sa impyerno ko. Amen? Verse 6. Sabi niya rito, purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamagitan ng kanyang minamahal na anak. Ang layunin ng Diyos
kung bakit isinugo at kung bakit tayo nagkakaroon ng celebration na Christmas, hindi para po sa atin, kundi para sa pamilya ng Diyos. Yun ang purpose ng Panginoon, para yung mga hindi, katulad natin mga hintil, tayo ay ma-adapt ng Panginoon sa pamagitan ni Kristo Jesus, na para ituring tayong anak niya. Sa pamagitan ni Kristo Jesus, sa iyong pagtanggap kay Kristo Jesus, ikaw ay magiging kaanak niya. Hindi na illegitimate, kundi legal na anak niya sa pamagitan ng ginawa ni Jesus. Kaya yung Christmas, yung ginagawa natin, ay para sa pamilya po yun, sa pamilya ng Diyos. Amen? Kaya, itong panahon na ito, kung bakit gano'n, pasama ng pasama ang sanlibutan, bakit yung mga kabataan ay parebelde na parebelde, sapagkat nakasulat na naroon yan. Noong pa man ay naisulat na yan na magiging masama ang tao, magiging makasarili, magiging lovers of money. Hindi mapagpatawad, di ba? Maluho. Then ayaw ng kaaway ng pamilya ng Diyos ay masama niya. Gagawin ng paraan yan. Hanggang yung pamilya mo magkaroon ng katulad kay Job. Sumpahin mo na yung Diyos. Praise the Lord ka pa. Pa-hallelujah, hallelujah ka pa. Walang nangyayari sa buhay natin. Mahirap pa rin tayo. Walang kwenta na yan. Walang kwenta yung pagiging Kristiyano mo. Ganun ang ipapasok ng kaaway sa iyong pamilya. At ikaw naman, manghihina ka, hindi ka na makapagpatuloy. So, nanagumpay ang kaaway na wasakin yung pamilya ng Diyos. Kaya nga inayos niya na yun sa pamagitan ng pandemya eh. Yung mga walang time sa pamilya, nagkaroon ng time. Dahil nalalapit na yung pagdating ng Panginoon. Kaya malaki po yung gampanin po natin. Yung bigat ng nakaatang na ibinigay sa atin ng Panginoong Hesus sa ating balikat. O wala kayong pakialam sa inyong pamilya. Bahala siya, pupunta siya impyerno. Basta ako, ligtas ako. Amen? Baka ganun ang inaanap po ninyo. Imbis na ipanalangin po ninyo yung pamilya ninyo na maligtas sila sa kapamakan, eh bahala siya, eh desisyon niya na yan, matanda na yan, ang tigas niya ng ulo, pinangaralan ko na yan ilang beses, paulit-ulit na ako, siraplakan na ako, ayaw makinig pastor. Yeah, ipinapasa ko, Diyos ko na yan, pinapaubaya ko na yan. Hindi po ganun ang pamilya ninanais ng Diyos. Tayo ay ilaw at asin ng Diyos sa sanlibutan nito. Amen? Amen? Oh, sorry. Pastor, sermon na. Pasko eh. Yun ang ninanais ng Panginoon na maging masaya tayo sa Pasko. At alalahanin natin na ang pamilya ay kaloob ng Diyos sa atin. So verses 6, purihin natin siya dahil sa kanyang kahangang-hangang pagkalinga sa atin sa pamagitan ng kanyang minamahal na anak. Sino yun? Si Kristo Jesus. Verse 7, kinubos tayo ni Kristo sa pamagitan ng kanyang kamatayan at sa ganoon pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganoon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panupala na sa katuparan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya ikinanganak si Kristo. Nagtatalo, hindi naman December 25, hindi naman ganito. Ang importante po, kung tayo ay nagse-celebrate ng Pasko, importante kung bakit isinilang si Kristo, ano man date yun, ay dahil nais ng Diyos na iligtas yung pamilya mo, pamilya ko, at pamilya ng Diyos. Amen? Introduction lang po yan. Ito yung topic natin about sa family. Sa simula pa man, ang Diyos ang nagbasbas nito at ito yung plano niya sa pamilya at maging pagpapala.
ang pamilya ay na hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, magkakaroon ng dysfunction na pamilya tulad ng nangyari kay Cain. Genesis chapter 4 verse 1 to 16. Separation from family at the presence ni Lord. Yun ang mahirap sa family, di ba? Nag-aaway-away. Iso mo may kahirapan doon po. Yung kapatid niya talagang ano, hindi dahil sa amin man. Buhay pa ako anak. Di ba? Yung mga may lupa, yung mga ari-arian, nag-aaway mga kapatid. No? Bakit nagkaganoon? Kasi yun ang nais ng kaaway, na ang pamilya ay magsiraan, magpatayan, di ba? Naalala niya yung balita, pinatay niya yung kapatid niya dahil sa pera. Yung sa balita, yung bilang. Kapatid niya yung mismo, pinatay niya. Pinapatay niya. Maaaring totoo, maaaring hindi. Maraming mga story na about ganun sa pamilya. Bakit? Yan ang ninanais ng kaaway. Wasakin yung pamilya na in-establish ng Diyos. Kaya nga sa kasal, importante yung vow, sabi ni Pastor. Yung vow, yung pagsusumpa, yung bibigkasin mo ng labi. May sumpa kami nga, naalala ko yung habang kinakasal sila, kagabi, sila Noy, dun sa civil pala, meron silang sinulat, nakalimutan ni Pastor, kaya si Pastor medyo makakalimutin na yun. Nakalimutan, meron silang vow doon, na sasabihin niya sa asawa niya kay Len, no? Ikaw hanggang tayo ay tumanda na, hanggang tayo manghina na, ikaw ay mamaling pa rin kita. Diba? Ganun yun eh. Habang buhay. Diba? Habang buhay, habang may pera, mamaling kita. Pag wala na, wag na. Ganun diba? Nagdi-divorce na agad. Sa Hollywood, ganun po yung stand nila. Mag-aasawa sila, and then magdi-divorce. Kasi ang nais nila, kunin yung kayamanan ng lalaki o ng babae. No. Kaya minsan nakakatakot din yung mga celebrity, no? Bonggang-bongga ng propose, di ba? Mga nag-church wedding pa, di ba? Naghiwalay din. Dala niyo yun? Nagpatotoo pa nga doon sa SM North eh. Naging Christian daw siya eh. Pero naghiwalay siya ng babae na pinakasalan niya sa church. No? Ang pangalan ng church ay New Life. Kilala na ninyo yun, kung sino yun. Yung dating may, pastor, parang chismosa ka. Chika ka lang yun, di ba? Sumusubaybay din tayo. Pero binasak na kaaway. Talagang dinurog yung relasyon nila sa ng kaaway, yung relasyon nila. Proposal, yung kasal, bonggang-bongga, mga ilang buwan. Uy, hiwalay na pala sila. Di ba? Yung dating di ba merong si Kathleen, di ba? May forever! Naghiwalay sila, di ba? Nalukot yung ibang mga Christian. Naghiwalay sila. Hindi na nais nila ng away, ganun nais mo sa akin di ba? Pero nakatagpo siya ng bago, di ba? Sino yung bago? Hindi ko kilala eh. Kilala. Ganun yung pamilya. Pinagpipray mo. Alam ba ninyo na yung babae ay INC? At dinidisciple siya ngayon. Iwalag na siya eh. Dinidisciple siya ng isang malaking church dito sa Ortigas. Nakita ko yung picture niya at saka yung isa lalaki na controversial. Na yung simula yung pangalan ng babae, naghiwalay sila niya pala nag-umaakin na pala din sa Christian. Ewan natin kung ano. Gusto, ang latest. Kasi sa church lang po yun. No? Ganun, yung pamilya is mahalaga sa Diyos. Talagang in-establish, talagang covenant yun. Ang makakapag-iwalay lang sa amin ay kamatayan. Amen? Di ba mayroon pa nga doon na kinasal, namatay yung kanyang asawa, patay na yung asawa niya dahil sa cancer, pero pinakasalan pa rin niya. Yung pag-ibig yung ganun, yun yung nilalais ng Diyos na ayusin yung pamilya dahil nais ng Diyos na ang pamilya ay makapiling ng Diyos. Amen?
Sa simula ng Genesis, makikita ang plano ng Diyos sa pamilya at laging kasama ng pamilya tulad ng Genesis chapter 4, verse 17. No? Sino yung sa verse 17, chapter 4? Kaninong pamilya kaya yon? Nagbabasa ba kayo ng Bible? Ha? Kay Cain. Naghiwalay sila ng kanyang parents na si Adan at Eva. Si Cain ay naging wanderers dahil pinatay niya yung kapatid niya. Yun ang ninanais na bagamat ganun nangyari po sa buhay ni Cain, pero yung plano pa rin ng Diyos ay natupad pa rin. So sa Genesis chapter 4 verse 17, makikita po natin dito ay pinarusahan si lahi ni Cain. Sinipingan ni Cain ang kanyang asawa, nagdalang tao ito at nanganak ng isang lalaki. Ang sanggol ay tinawag niyang Enoch. Nagtayo siya ng isang lungsod at tinawag ding Enoch bilang alaala ng kanyang anak. No, sa Genesis chapter 14 verse 17 to pababa ay makikita po natin about sa family ni Cain. Doon sa family ni Cain, pag inano po nyo yung history ng Genesis about sa family po yun, yung pinagmulan ng mga instrumento, si Tubal, si Ada, si Sila, ay ipinapakita dito na kahit sila ay nagkasala sa Diyos at nawalay sa kanilang pamilya na kay Adan at Eva, naroon pa rin yung layunin ng Diyos na nais pa rin niyang ibalik yung pamilya niya. Nais pa rin niyang tawagin yung family ni Cain. At dahil kay Cain, sa kanyang lipi, lumabas yung lahi ni Seth. Dahil sa lahi ni Seth, doon ay makikita natin na lumabas yung lahi ni Noah. No, pag binasa po ninyo Genesis chapter 4, 5, 6, patungkol yun sa mga family. Patungkol na ninanais na pamilya. Nagkaroon ng kasamaan ang sanlibutan dahil sa pamilya. Anong ginawa ng Panginoon? Pumili siya ng pamilya. Sino yung pinili niyang pamilya? Si Noe. Na ano? Si Noe ay ipinili ng Diyos para gumawa ng Titanic. Ng barko. Gugunawin niya na yung mundo, pero ang kalooban pa rin ng Diyos, dapat may maligtas. So pinagawa siya ng malaki ng barko, si Noe. At hindi po naniwala ang ibang pamilya kay Noe. Ang naligtas lang kay Noe ay 8 lang. Si Noe, kanyang asawa, at 3 kanyang anak, at yung kanyang mga biyanan. Asawa ng kanyang mga anak. It's all about family. Dahil doon sa kasamaan, ninanais pa rin ng Diyos na iligtas pa rin yung pamilya. Depende sa paniniwala. Naniwala si Noe at ang kanyang pamilya, sinuportahan yung plano ng Diyos. Sila yung naligtas at lumipon. Ano yung nangyari? Sila na yung tao, the first family. Unang first family ay si Adan at Eva. Ginunaw na ng Panginoon ang mundo. The first family, the second family ay sino? Sila Noah. At doon nag-start yung tao. Pastor, parang history po yan, parang kami mga cheerleader. Parang maunawaan ninyo yung kahalagahan ng pamilya na ninanais ng Diyos, na in-establish ng Panginoon. Amen? Pag binasa po niyo chapter 5 ng Genesis, ay ito yung pinapayag dito yung lahi ni Adan. Dito yung pinaka-lahi ni Adan na kung saan ay nais niya na ang kanyang magiging apo ay maligtas. At dumating nga yun si Noe. At lumipas ang panahon nang sila Noah na ay natira sa bundok at nagpakarami sila
Ano ang nangyari? Sunod. Ano yung nangyari? Kung nagbabasa po kayo. Ano yung nangyari po? Nagkaroon sila ng mga maraming anak, si Noe at ang kanyang asawa. At doon, nagkaroon ng ano? Tower of Babel. Alam ba ninyo, ibig sabihin ng Tower of Babel? Ha? Nagkaisa yung mga tao dahil one language sila, nais nilang lampasan ng Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Kinufuse yung kanyang mga salita. Para saan yun, pastor? Hindi naman yun, binasa lang namin yun eh. Dahil sa ang Tower of Babel kung saan nagkaroon ng iba't ibang wika. Genesis chapter 11 verse 1. Bakit nagkaroon ng ibang wika? Sa palagay ninyo, bakit nagkaroon ng iba-ibang wika? Alam niyo kung bakit? Mahalaga ito sapagkat lahat ng wika at lahi may kinalaman sa darating na panahon. Ano yun? Ano yun? Ba't may mga ibang language tayo sa Pilipinas? Ay maraming lingwahe. Sa Ilocano, maraming lingwahe. Banag, Tawis, meron pang iba. Pag nagpunta kayo sa Ilocos, may iba-ibang Ilocano sila, pero iba-iba yung mga pronunciation nila, kahit Ilocano sila. Pag taga Bakara ka, iba yung ano kasi napatira po sa Lawag eh. Bakara, Banggi, ganun, parang ang titigas ng araw nila. Pagdating mo naman sa Kapampangan, isa lang yung lingwahe ng Kapampangan. Di ba? Muli ka naman. Kasi mga membro namin dati sa church, magtataho taga Kapampangan. Ay, kumain ka na rito. Parang gano'n yung gano'n nila. Pagdating sa Bisaya, ang dami. Hilagaynon, Waray, yung taga Davao, iba-iba. Tapos, doon sa Davao, meron Espanyol. Yung tinatawag na Chabacana. Di ba? Alam niyo yung lingwahe nyon? Bakit may kinalaman doon ng Tower of Babel? Sa Genesis, bakit ipinakita? Bakit isinulat yung sa history sa Exodus? Naitanong na po ba ninyo yan? Bakit kaya sinulat ako? Sabi ko, bakit kaya naisulat? Bakit naisulat yung pagkaka-division ng wika? Ano nyo, bakit? Ito yun, na sa bawat lahi at lipi ay haharap sila sa Panginoon para siya ay sambahin at kanilang wika ay magsasabing na si Jesus ay Diyos. Lahat ng tuhod ay luluhod. Philippians chapter 2 verse 10 to 11. Lahat ng wika, sabi niya rito, buksan po natin. Taga Philippians. Chapter 2 verse 10. Sabi niya rito, ang lahat ng nilalang ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasaba sa Kanya at ipapayag ng lahat na si Kristo Jesus ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Amen? No, hindi aksidente kung bakit itinalaga yung Tower of Babel at kung bakit nagkaroon ng iba-ibang lingwahe. Sapagkat ito ay may kinalaman sa darating na panahon na lahat ng lingwahe ay magpupuri sa ating Diyos na isinilang sa mundong ito para tayo ay ligtas, na para ang kanyang pamilya ay tawagin muli at makasama niya doon sa kalangitan. Tayo po yun sa pamagitan ni Kristo. Amazing, di ba po? Sila sister, asawa ni John, na Batanggenyo, di ba? Yung pagiging Batanggenyo nila, may halong po yan, Tagalog, na malalim. May mga kasi kalapit lang nila yung mga taga Quezon. Kasi napunta rin po ako, nag-pioneering din po kami ng church sa Lemery, Batangas.
Ang dami na experience no? Nagtuturo kami doon, talagang di mo maintindihan yung Tagalog pag hindi ka Kaya yung isang pastora na natira doon, pag nagsalita na, Ipugaw po siya, pinanganak sa Ipugaw. Pinsan nila Marquisielo po siya, naging pastora po doon, talagang Ngayon pag nagsalita Pastor Mike, kamusta ka na? Ganun na, parang talagang napakalalim ng kanyang Tagalog na kanyang pagiging Batanggenyo. May mga Batangas City, may mga iba pa yung mga tono. Magkakahawig sila. Kaya nga sabi ko, yung nandun po ako nagpapayo sabi, Pastor, ang aking asawa ay may kaluguyo. Sabi ko, siguro yung kaluguyo may kasamang babae, yung gano'n. Pala yung kaluguyo ay siya ay nag-iba ng landas, parang gano'n. Sabi ko, ano ba yung Tagalog na to? Parang, ewan ko lang sa inyo. May gano'n siyang lingwahe. Sabi ko, parang ang hirap i-arupin, ang hirap isipin yung mga na Tagalog, na Batanggenyo, pero nakakatuwa po. At sila rin yung pinagalingan ng yung Tagalog na kaututan dila, no? Pag sinabing kaututan dila ng Batanggenyo ay pakikipag-chismisan. Hindi, kakwentuhan. Ang bawal nyo, kaututan dila. Yun yung mga Tagalog nun. Pero rin, pag napunta po kayo sa Candelaria, ang lalalim ng mga Tagalog, Polillo, Island. Kaya nga nandun po ako sa Polillo Island, sabi, Pastor, ang animal dito, yung pusa at aso ay magkaibigan. Talaga po. Pala magkaaway. Magkaaway sila. Ganun yung magkaaway sila dito. Yung magkaibigan, magkaaway, parang ganun yung translation nila. Sabi, ang hirap pala ng Pero alam po ninyo, kahit anong lingwahe, kahit anong wika po natin, darating ang time na lahat ng lingwahe ay magsasabi na si Jesus ay Panginoon. Lahat ng tuhod ay luluhod na siya ay Diyos at muling magbabalik. Amen? Yun yung amazing sa family na ninanais ng Diyos. Kaya nga po sa Matthew chapter 28 verse 18, ano yung utos ng Diyos? Pumayo kayo sa lahat ng dako ng bansa at ipangaral niyo lahat ng wika, mangaral kayo. Kaya nga pagdating sa pahayag 5:9-14, makikita po ninyo doon na iba-ibang uri ng tao, kilala, tanyag, sikat, mahirap, bata, matanda, naroon. Ano sinabi doon ng pahayag? Haharap tayo doon sa hukom ng Diyos. Ano man ang lingwahe, ano man yung pamilya natin naharap sa ating Diyos. Amen? So doon pa lang yun sa Genesis, makikita po natin ipinapahayag ng Panginoon na importante yung pamilya. Importante yung pamilya sapagkat ito ay galing sa Kanya. Ito yung ninanais ng Diyos na ang pamilya dapat ay sama-sama. Kaya yung church po natin sa Pasig, alam po niyo yung church po natin sa Pasig ay about sa family. May kaugnayan po yan sa family. Alam ba niyo yan? For example, si Beng. Tinuruan po namin yan si Beng. Yung pamilya ni Beng, naglilingkod yan. Lahat ng church po natin sa main, puro family po yan. Puro family po yan. Magkaka-link. No? Kaya, importante sa Diyos yung family. At pag pinag-aralan po niyo yung Genesis chapter 11, doon ang pinaka-highlight. Matapos na yung Tower of Babel, at yung pinaka-highlight ng mga highlight ng family ay sino? Ito po. Sa buhay ni Eber, Genesis chapter 11 verse 12. Sino po si Eber? Sino ba si Eber? Si Eber yung bibili ka ng Eber Godes kayo, di ba? Hindi mo yun, si Eber. Si Eber, ito po yung pinagmulan
na pinili ng Diyos na lahi na kung saan lalabas ang lipi at lahi ng mga Hebrew people. Sino yun? Sa buhay ni Abraham. Ito po. Sa Genesis chapter 11, verse 24. Sila yung lolo ng mga Israelita talaga. Genesis chapter 11, verse 24. Ito, sabihin ko po. Naging anak naman ni Nakor si Tare nang siya'y 290 taon. Nabuhay pa siya ng 119 na taon at nagkaroon din ng iba't ibang mga anak. 70 taon na si Tare o Tere nang magkaanak ng 3 lalaki. Sino yun? Si Abram, si Nakor, at si Haran. Ito yung pinagmulan na kung saan ay pinili ng Diyos about sa family Abraham. Amen? Si Abraham. At sino yung naging pamangkin niya? Ha? Nalala niyo? Sino? Si Lot. Kaninong anak si Lot? Yeah. Basahin po natin, ha? Kanino anak? Napakaganda po nito. Kaninong anak? Buhay pa si Tere nang namatay si Haran, ang kanyang sariling bayan sa Ur, Chaldea. Napangasawa ni Abraham si Sarai at napangasawa naman ni Nakor si Milka na anak ni Haran na ama ni Iska. Si Sarai ay hindi nagkaanak sapagkat baog siya. Umalis si Tare sa lungsod ng Ur, Chaldea kasama ang kanyang anak na si Abraham at nag-asawa nito si Sarai at si Lot na anak ni Haran. So si Haran, si Nahor, si Abraham. Pastor, ang tanong, may kinalaman ba si Lot? Marami. A lot of problems si Lot. No? Tinawag na, kasi papasok na tayo sa pamilya. Tinawag na si Abraham sa chapter 12. Ano sinabi ng Panginoon? Abraham, umalis ka doon sa kanyang bayan. At sa iyong pag-alis, ituturo ko sa iyo yung lupang pangako na ibibigay ko sa iyong lipi, sa iyong pamilya. Ano yun? Yung bansang Israel. No. Sumunod ba si Abraham agad doon? Hindi po. Hinintay niya munang namatay ang kanyang tatay. At ang masaklap pa doon, isinama pa niya si Lot. A lot of problem. Amen? Ano nangyari? Nang dumami at pinagpala sila ng Panginoon, ano nangyari? Nag-aaway yung tauhan ni Abraham at ni Lot. At sabi ni Abraham, hindi na tayo pwede magsama. So, gagawin natin, kung saan ka tumingin, kung bulubundukin, dito ako sa patag. Kung gusto mo sa patag, dito ako sa bulubundukin. So, ganun na nangyari sa kanya. Napaka-importante ito. Family about sa family po ito. Ano nangyari? Nang si Lot ay nakita niya yung Sodoma at Gomorrah, medyo fertile yung kanyang land, doon siya pumili. At ano nangyari? For the long, paikliin natin yung story. So, kinidnap si Lot, ang kanyang pamilya. Anong ginawa ni Abraham? Nga? Anong ginawa ni Abraham? Ha? Nagsama siya ng kanyang mga lingkod sa kanyang pamilya para iligtas. Dito pumapasok po yung Kinsman Redeemer. Bakit? Hindi niya ililigtas si Lot kung hindi niya pamilya. Amen? Nakukuha po niyo yung ibig sabihin ng Bible. Nililigtas ni Abraham ang kanyang pamilya. Dahil ito yung layunin ng Diyos. Ano naman pinalaman ni Lot para magkaroon ng Kinsman Redeemer?
Amen? Bakit? Sino ba naging lolo ni David? Si Boaz. Sino na pangasawa ni Boaz? Si Aling Isma. Na mahilig sa tinapay. Yeah? Sino? Si Ruth. At sino si Ruth? Ha? Ha? Sino si Ruth? Tinga? Ha? Kadugan ni Noemi? Ya? O, biyanan ni Noemi? O, bakit napasama si Ruth doon? Ano kinalaman ni Lot doon? Bakit? Dahil si Ruth ay Moabita. Lahi nila ay sinumpa ng Diyos, Moabites. At kanino nang galing ang Moabites na family? Kanino? Kay Lot. A lot of problem, di ba? Nang sinugot ni Abraham, niligtas niya si Lot. Ano nangyari? Tinulungan niya, and then dumating yung tatlong angin, gugunawin. Pinatakas sila ng Panginoon. Kinidnap mo na si Lot, and then nang kinidnap si Lot, nirestore ni Abraham yung fortune, yung kayamanan ni Lot, dahil pamangkin niya yun eh. Pamilya yun eh. Niligtas niya, and then nabuhay muli-muli si Lot doon sa Sodoma at Gomorrah. At ano nangyari? Gugunawin dahil sa kasamaan. Sino pa rin yun? Pamilya pa rin yun, mga kapatid. Family of God na niligtas ng Diyos. At anong ginawa ni Lord? Ano instruction ni Lord sa kanya? Oh, umalis kayo sa lugar na ito, huwag kayong lilingon at magiging ano kayo? Asin, nahaligi. Dahil yung asawa niya ay mahal niya yung kayamanan ni Lot, lumingon, nagkaroon ng stiff neck, naging bato na asin. At natira ay sino? Si Lot ang kanyang dalawang anak na babae. At doon nagsimula yung Moabites. Nakita niyo yung connection about sa family? Na yung Moabites ay sinumpa. Bakit? Dahil incest eh. Ang ginawa ng anak nila, dahil ayaw niya mapag-asawa, yung iba, sinipingan nila yung tatay nila. At nagkaroon sila ng anak, Moabite, tapos ang isa pa, yung kanyang panganay at saka yung bulso, nagkaroon. Kaya yung lipi ni Ruth ay Moabite. Dahil doon, papasok yung Kinsman Redeemer. Ano ba yung Kinsman Redeemer, mga kapatid? Ang Kinsman Redeemer, ito yung relative who acts on behalf of a family member in need, in danger, and trouble. Tayo po, mga kapatid, ay hindi po tayo lipi ng Diyos. Hindi po tayo flesh nang nanggaling kay Ever, na Hebrew people, tayo mga hintil, mga sinumpa tayo, mga kapatid. Tayo ay mga sinumpa at wala tayong kabilang doon sa kalooban ng Diyos. Wala tayong pag-asa, wala tayong kapasidad na iligtas ang ating pamilya, ang ating sarili. Dahil sa yaman at biyaya ng pagpapala ng Diyos, doon sa binasa natin sa Efeso, na ang panukala niya, na ang layunin niya ay ligtas yung pamilya. Sa pamagitan ng pagsilang at pagkamatay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, tayo ay inadapt. Tayo ay naging anak ng Panginoon sa pamagitan ng Kinsman Redeemer. Sino yun? Si Jesus Christ. Yun yung malaking bagay na dapat nating pasalamatan sa Diyos. Kung bakit tayo nagkaroon ng pamilya, sapagkat ninanais ng Diyos na yung pamilya po natin ay maligtas. Hindi lamang ikaw, mga kapatid.
Kaya darating yung panahon, kaya nga sabi ko sa inyo, pag itong mga panahon na ito, na naalala ko yung nanay ko. Pero praise God, thanks God, alam ko, naniniwala ako na before siya namatay, sabi ko sa nanay ko, Ma, tanggapin mo ang Panginoon. Kahit yung tatay ko bago namatay, tanggapin po niya, pinatanggap ko po ang Panginoon. Kaya nga, pag December, alam po niyo, anong ang celebration ng December? Family! Yan yung pagkakataon na ikaw ay gamitin ng Diyos, na dalhin mo sila, ipanalangin mo sila na ang kanilang kaluluwa hindi maligtas, ay maligtas ang kanilang kaluluwa doon sa kapamakan. Ito yung chance na pumunta ka sa reunion. Hindi para uminom, magsaya, mag-post, na gano'n. Yes, kasama yun. Pero the main purpose of celebration is to save the family. Amen? Kaya, pag may chance kayo na may reunion, punta kayo. Mag-share po kayo. Huwag kayong masyaran ng ng mga inom, mga alam, may hawak-hawak na kayo ng Then, ninanais ng Diyos na iligtas yung kanyang pamilya. Ang tanong, kayo ba ay pamilya ng Diyos? Kung inaalin yung pamilya kayo ng Diyos, dapat yung pamilya nyo, panalangin po natin na sila ay maligtas. Ito yung pagkakataon. Gamitin natin yung sitwasyon. Pag nagbigay ka sa iyong mga inanak, ipag-pray mo siya. Ipanalangin mo siya na siya ay lumaki, na magkaroon ng takot at maglingkod sa Diyos. Amen? Hindi mo lang siya bibigyan ng pera, kundi nandun yung puso mo na, Lord, niligtas mo yung family ko. Dapat yung pamilya na itong aking inaanak, mga inaapo, o ano pa man sa pamilya ko ay maligtas din. Me and my household, we will serve the Lord. Amen? Hindi yung nagpamilya na, bahala na sila sa buhay nila, malalaki na sila, may sarili na silang isip, mapahamak sila, basta ako, ligtas ako dito, nagpe-praise the Lord ako dito, bahala sila mapunta. Sisingilin ng Diyos yan sa atin. Pag tayo marap sa harapan ng Panginoon. Kayo mga kabataan, pag-pray ninyo, ang mapapangusawa nyo, hindi siya ay pogi, maganda lamang. Ito ba'y kalooban ng Diyos? Siya ba yung magiging next generation na sasamba, maglilingkod sa Diyos? Aaten ng church, aaten ng Bible study? Siya ba ay magbabasa ng Bible? Siya ba ay may takot sa Diyos? Alam niyo kung bakit sumasama ang panahon ngayon? Tanungin po ninyo ang pamilya natin. Tinuruan ba tayo na tayo lumakad sa kalooban ng Diyos? Hindi, pag nag-asawa ka, bahala ka na, matanda ka na, umiwalay ka na. Hindi po ganun. Ang pagkakaroon ng pamilya ay may responsibilidad. Number 1 na responsibilidad nyo bilang isang mananampalataya ay sila ay mabaginan ng salita ng Diyos at maligtas. Amen? Baka may galit pa po kayo, sama ng loob sa mga kapatid ninyo, sa pamilya niyo. Huwag ninyong tularan ang tatakbo na hindi siya magpapatawad. May nasabi lang niya yun dahil sa sama ng loob, dahil sa ginagawa sa kanya. Pero bagamat ganun pa man, ipag-pray po natin na darating na eleksyon, yung pamilya natin ay masigurado na sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Amen? So, kailangan pa ba iligtas ng Diyos yung pamilya? Kailangan ba iligtas ng Diyos, i-redeem ng Diyos yung pamilya? Yes. Yan ang reason kung bakit namatay si Kristo sa krus na Kalbaryo, kung bakit ipinanganak siya dito sa ating mundo na ito, about family. Amen? Kung nagkulang ka man sa pamilya mo, ito yung chance mo na bigyan mo sila ng pagkakataon. Bigyan ng jacket yan! Bigyan na yan! Di ba? Daming pamasko, di ba? Ano gulat siya? Kala nakatulog ka na naman eh. Ha? Minsan nakagulat eh. Ginagulat ko na kayo, di ba? Bigyan ng jacket yan! Yeah.
Bigyan ng ano yan, pampano yan. Amen? Dahil ninanais ng Diyos na iligtas yung pamilya natin. Amen? Ninanais ng Diyos na iligtas yung pamilya natin. Pag-pray po natin yan, kahabagan po natin yan, sapagkat ang layunin ng Diyos kung bakit may family, sapagkat ang gusto niya ay makasama niya yung pamilya mo na magpuri at sumamba sa Diyos. Amen? So, Merry Christmas po sa inyong lahat. Naway sa darating na next year, no? May bago na tayo. Amen? May aki-aki na tayo. Dadami tayo! Dadami tayo! Isasama natin yung pamilya natin! Basta, pati yung second family ko, huwag naman. kung kailangan maligtas, di ba? Naalala ko si Dina Bonnevie, in-interview po siya. Sabi niya doon, and last na po to, sabi niya kay Connie Reyes, banggatin ko na kasi live naman yun sa YouTube. Sabi niya, bakit napili niya si Connie? Ito si Connie dahil siya ay na-born again, may passion na abutin yung wife ni Bossing, no? Talagang isineran niya. No, hindi lamang siya kundi yung kasi yun ang purpose niya na hindi porket may nangyari sa kanila, nagkaroon ng mayor kayo, di ba? Yun yung bunga. Is nais din ng nani ng mayor ninyo, kasi Biko, na maligtas din yung pamilya ng tatay niya. Kasi it's all about, Christmas is all about family of blood. Amen? No, hindi na tayo malulungkot, hindi na tayo magtatago. Amen, Brad? Hindi na tayo magtatago. Kaya talagang kapalan mo na yung mukha mo. Mga inaanak, itong binibigay ko sa inyo ay 5 piso susunod, 10 piso. Kaya ganun. Pa-increase ng pa-increase. Kaya ikaw naman, tawag nito, maghahanda ka na next year. Bibila mo sila ng mga kung ano. At mas importante yung panalangin mo sila. Amen? So sa dating na Pasko at bagong taon, huwag kayo magpapaputok ng ng boga, no? Sa Kainta, ayusin na naman yung boga. Paputok, hindi natin alam kasi iba yung presidente. Pastor, nag-worship tayo. Oh, ano nangyari sa kami mo? Napasaya, pastor naputukan. Huwag naman po ganun. Kailangan kompleto. Amen? Pastor, dito lang naman yan, putol kamay sa langit. Kompleto na yun okay lang. Kung gusto mo putulan, di mo ma-enjoy, di ka makapagkulangot. Putol di ba? Kumuha ka ng di ba? Tawag na ito, tayo po ay magdiwang ng tawag nito, kung may mga sama ng loob natin sa pamilya is pagpatawarin po natin, ipanalangin po natin, mag-celebrate tayo sapagkat si Kristo ang reason ng Christmas. Na tayo ay tinawag, pinili at pinatawad ng Diyos at may nilaan na plano ng Diyos sa buhay natin at sa pamilya natin. Tayo po ay manalangin. Nakilang Diyos, aming amang nasa langit, salamat o Diyos sa aming napag-usapan. Dalangin po namin o Diyos na hindi lamang ito ay maging katanggap-tanggap sa aming tainga, kundi maisabuhay po namin. Simula pa lang ngayon, Panginoon, na hinahangad mo rin ang pamilya po namin ay maligtas. Hinahangad mo na makarating ang iyong salita sa kanilang mga buhay. Dinadalangin din po namin ang aming pamilya na sila ay tawagin mo rin, O Diyos, na bigyan ng buhay na walang hanggan na katulad ng pagtanggap namin sa inyo at tanggapin kanila, O Diyos. Dalangin din po namin kung may samaman kami ng loob sa aming mga kapatiran, sa aming pamilya, Lord, kung paano kang namatay, nabayubay sa krus ng Kalbarya at pinatawad ang aming kasalanan. O Diyos, dalangin po namin na kami po ay bigyan mo kami ng isang katatagan ng loob na mapatawad ang lahat ng mga nakagawa ng kasalanan po sa aming pamilya, sa aming mga buhay. Dalangin po namin, Lord, katulad ng panalangin ni Josue, ng kanyang pamilya ay maglilingkod. Ganun din ang panalangin din namin. Nawa ang mga pamilya na ito, Lord, sa
Rejoice family ay maligtas, anuman ang kanilang kahilingan sa taon na ito, sa darating na taon, patuloy mo silang ingatan, patuloy mong tugunin ang kanilang panalangin, O Diyos, ang kanilang pamilya ay maiakay din nila at maisama nila sa gawain mo, O Diyos, upang maging masaya ang kanilang buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. May internet yan. Okay. Eh, kantayin na lang natin yung isa. Yung huli. Yung napakabuting, yung God is good, yung pinag-aral. Amen. So, tapos na po tayo. Aawit tayo sa Panginoon. Naway maging masaya po kayo sa Pasko. Kung may iabot po kayo sa amin, mas maligaya naman po. Tatanggapin ko po yun. At ipanalangin po ninyo na maging matiwasay po ang ating maharapin sa 2025. At maging matalino rin po tayo dahil darating na po rin din yung election. Piliin po natin yung nararapat. No? Habang hinintay po natin, no, suportahan po natin yung mga wala pang kalendaryo. 18 na po, nagtaas na po. 18 na. 75 na po. At suportahan po natin yung gawain ng ating Panginoon, ating iglesia. 24, Simbang Gabi, punta po kayo doon. At Worship Explosion 31. Kami kasi uuwi po kami ng province. Ihatid ko po yung biyanan ko po. So, pa-pray din po ninyo kami na makarating po kami ng mapiwasay. Yan po. Tayo po lahat ay tumayo. Awit lang natin ang Panginoon. Amen? Huwag na tayo maging malungkot sa Pasko. Sa aking pagmula hanggang sa pag-ibig.
tapat sa habang ika'y mabuti magpakailanman. At ako'y awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo? Kailan may di magbabago ang kabutihan mo? Buong buhay ay inaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo? Kailan may di magbabago ang kabutihan mo? Kailan may di magbabago ang kabutihan mo? Buong buhay ang inaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo? Ika'y tapat sa habang ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Sige po, tayo po yung makakaupo na. Tayo po yung lala sa pagbigay. May gusto lang po akong ikwento lang konti. Kasi yung mga nababasa ko sa Facebook, sabi nga, sana dapat daw ang mga nanay may 13 month, mga asawa may 13 month. Eh ako naman po, nung nabubuhay ko yung mister ko, hindi po sa pagyayabang. Tunay po yan. Buong buo po niya binibigay sa akin yung 13 month, 14 month, hanggang 15 month. Buong buo po yan. Totoo po yun. Tapos iwas na niya yung mga bibigyan niya, kung kanino sino yung bibigyan niya. Sabi ko nga, naranasan ko na lahat yan, kaya pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Ang inaano ko lang yung ibang mga nanay na hindi nila naranasan, hindi tayo sa Panginoon. Sila magbibigay. Kung ngayon di tayo nabibigyan, tulad ko, wala na, bigoda na. Niloloko ko nga yung mga anak ko, sana naman magbigay yung mga anak. Pero sa totoo lang, naranasan ko na yung masarap na buhay, masarap na pagmamahal ng asawa, masarap na hindi ako nasaktan. Yung lagi ninanamnam ko, lalo pag magpapasko, totoo po yan, minsan nalulungkot ako. Totoo yung may kalungkutan minsan, yung sa nawala yung asawa mo, magulang mo. Dumarating po yun,
na minsan nakakalungkot dahil iba magsasaya, makita mo yung mga pamilya, buo. Kaya ako lagi ko na lang tinataas sa Panginoon na naranasan ko na lahat yung masarap na buhay sa asawa, sa mga anak ko, ayun nga, may papalaki ang mga apo. Kaya napakabuti ng Panginoon, sabi. Kaya nga sa pagbibigay natin, ako nga, nakatanggap ako sa SS na doble yung pensyon. Ibigay natin sa Panginoon. Sabi nga, 10% bigay natin sa Panginoon. Nakatanggap din kami sa senior, sa City Hall. Ibigay din natin sa Panginoon. Sabi ko, maubos man yun, pero sa Panginoon, hindi ako mauubusan. Kaya patuloy tayo magmanalangin, patuloy tayo magpasalamat sa Panginoon. Lahat ng tinatanggap natin, puro pagpapala, yan lahat galing sa Panginoon. Kaya ngayon po, sa ating pagbibigay, tunay po, sabi nga ng Panginoon, mahal niya yung nagbibigay ng masayang puso. Magbigay po tayo ayon sa ating kalooban at yung mga hindi pa kaya, pagpalain kayo ng Panginoon at patuloy na darating din yung pagpapala na yun. Sige po, tayo po yung manalangin. Aming Ama sa langit, maraming salamat po sa mga pagpapala na aming tinanggap at sa aming pagbibigay. Lord, alam ko, Panginoon, at alam mo, Panginoon, ang aming pagbibigay ay galing sa aming puso. At ito po yung magagamit sa iyong ubasaan, Panginoon, sa pagpapalang nito. Patuloy mong pagpalain ng mga kamay na nagbigay at magbibigay pa, Panginoon. Maraming salamat, Ama, sa iyo po lahat ng kapurihan, karangalan at kalwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Tuloy na rin po natin sa ating missionary. Patuloy na pagpalain ng Panginoon ang mga taong gagamitin at sabi nga, hindi man tayo kasama. Kasama rin tayo sa paglalakbay ng mga misyonary natin. Kaya sa pagbibigay natin, patuloy na pagpalain ang bawat isa. Salamat, Ama. Maraming salamat, Panginoon, sa aming bigay, sa aming missionary offering, Lord God. Patuloy mong pagpapalain ang bawat kamay at maging ang mga taong misahero mo, Panginoon, patuloy mong gabayan at proteksyonan. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Announcement din po. Sa linggo na po ang ating Christmas party. At yung may mga dadalhin, magdala. Kung wala naman, okay lang. Basta kung ano yung nandyan, pagsasalu-saluhan natin. Basta galing sa ating kalooban. Ayun na po, at malalapat na yung Pasko. Merry Christmas po sa ating lahat. Yun na, yung mga nag-birthday at anniversary, patuloy kayong buhayin at palakasin ng Panginoon. Hallelujah. Sige po, tayo yung makakatayo na para po sa huli ng ating panalangin. Hallelujah. Thank you, Lord. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa aming tinanggap, sa aming pinagsaluhan, sa aming perulungan na ibinigay mo sa aming pastor, Panginoon, na patuloy na ibinigay sa amin para maunawaan namin ang pamilya ang napaka-importante. Number 1, ministeryo yan. Dahil tunay, Panginoon, sabi mo nga, mahalin namin ang aming mahal sa buhay. Mahalin din namin ang hindi kaibig-ibig, ngunit ikaw pa rin ang nagbibigay. Sino man sa amin, Panginoon, ang may kabigatan, alam ko, Panginoon, binigyan mo na ng kaluwagan. Maraming salamat po, Panginoon. At patuloy, Panginoon, ikaw lang po ang mapapurin at madakila. Maging sa buhay ni Pastor, Panginoon, sa kanilang lakbayin, paghahatid sa kanyang in-law, Lord God. Patuloy mo silang gabayan, bigyan ng kalakasan, kaligtasan, proteksyonan at seryohan mo sila na makapangyarihan dugo. At ano man ang kanilang kahilingan, Lord God, alam po, Panginoon, kinatagpo mo na. Salamat po, Ama, sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay. Tunay po, Panginoon, napakabuti mo sa bawat isa sa amin at anyong pangako na hindi mo kami iwan, ipababayaan man. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa mga pangyarihan pangalan ni Jesus. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Bago yung mga may birthday dito muna. Si Sister Jenny. Anniversary po. Dalawa po. Yeah, dito po. May partner kayo dito. Nice namin kayong i-bless. Happy birthday. Kanta muna natin. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yun. Itaas po natin ating mga kamay. Tuon natin sa kanila. O Diyos, naririto yung magdiriwa at nagdiriwang na ng kaarawan. Salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong lakas.
Salamat sa iyong pag-iingat sa kanilang mga buhay. Dalangin po namin yung matupad ang iyong layunin sa kanilang mga buhay. Pagpalain po ang kanilang pag-araw-araw at patuloy mo silang ingatan hanggang ikaw po, O Diyos, ay kanilang sambahin, purihin, paglingkuran, O Diyos. Pagpalain, isupply mo po ang kanilang lahat ng pangangailangan, maging spiritual, financial man, O Diyos. Salamat Panginoon at marami pang birthday ang dumating sa kanilang mga buhay. Ito po ang panalangin namin. Amen. Happy birthday! Taas po natin ang ating kamay sa kalangitan. Naway ang pagpapala ng Diyos ng Ama ay sumaatin, ang pakikipagpisa ng Santong Espiritong Banal ay sumaatin hanggang tayo datnan ng ating manunubos na si Kristo Jesus na matagumpay at mapayapa. Humayo po tayo at tayo po ay magkamayan, magbatian, tapos na po yung gawain. See you on next Sunday. God bless you. God